Kaya tingin ko po, madidiretsuhan po si Inday dahil sa kanyang sariling kagagawan at hindi makontrol na kanyang emosyon at galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos, pati kay Martin Romualdez na dati niyang ka-unity. Dahil sa hindi na pagbigyan yung kanyang gustong mangyari. Una yung appointment as DND Secretary, yun ang talagang gusto niya. Nasabi ko nga mga kababayan, hindi man pwedeng ibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya po, alam ninyo ang affiliation ng pamilya Duterte sa China. Hindi isusugal ang national security mga kababayan in sovereignty ng ating bansa, in independence ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung future ng ating bansa na ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So sunod-sunod na mga kababayan, yung pagpapalabas ng statement of condemnation sa pagbabanta ni Inday Sara, ni Sara Duterte, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating mga congressmen, pati yung mga dating opisyal, ating incumbent officials ng ating gobyerno. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi mo na tinatawag si Inday na Vice President Sara Duterte? Wag na siguro natin po nga tawaging Vice President si Sara Duterte. Kasi unang-una po, tulad ng sinabi ni Senate President Chis Escudero, dapat anyang tandaan sana ni Vice President Sara Duterte ng isang public official, dapat mag-set ng magandang halimbawa, lalo na sa ating mga anak, sa mga mamamayang Pilipino, sa mga empleyado ng ating gobyerno. Yan sabi ni Chis Escudero po. She should keep in mind that as a public official niya, mayroon siyang duty to set an example for the personnel in the public office of the Vice President and our fellow Filipinos, especially our children. I urge those who are close to her, those who truly care about her as a person niya, as a leader, to advise her to refrain from making this indecorous and possibly criminal statements in public. These do not benefit the Vice President, her office, our country. Tama po si Senate President Chis Escudero. Hindi bagay na maging isang public official si Inday Sara, tulad ng sinabi ni Representative Libanan. Sabi nga po ni Congressman Libanan, dapat niya pakinggan ni Inday yung advice ng kanyang tatay na umalis na lang sa politika. Sinalaola ni Inday mga kababayan yung Office of the Vice President. Ipinahiya niya ang ating bansa. Ipinahiya niya ang mamamayang Pilipinong bumoto sa kanya. Pati siyempre yung kanyang sarili mismo. Pinahiya niya sa buong mundo. Pinagpipiestahan po sa buong mundo yung mga pagbabanta ni Inday. Kumalat, pinagfiestahan ng lahat ng mga news organizations. Ganon mga kababayan na nangyari. So hindi siya talaga nababagay na tawaging vice presidente pa. Dinisrespect niya mismo yung opisina po. Dinisrespect niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binantaan niya, napapatayin. Pati si First Lady, dinamay. At yung ating Speaker of the House. So paano natin tatawagin bilang vice presidente ang isang tulad ni Inday? Kaya tawagin na lang natin siya na Inday Sara or Sara Duterte. O ngayon, ito mga kababayan, yung mga sunod-sunod na pinalabas na reactions sa pagbabanta ni Inday sa ating Pangulo. Galing sa ating mga congressmen at iba pang mga personalities. Sunod-sunod yung pagkondina po nila. So sabi dito sa balita ng Impact Leadership, House leaders condemn plot against Marcos, support investigation of Sara's involvement. So nagpalabas sila ng grave concern over statements made by Sara Duterte na umamin mga kababayan na nag-contact na daw siya ng isang assassin to target the President.
So sabi po ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, the gravity of these statements anya cannot be overstated. A kill order anya on the president is not only heinous crime but also a betrayal of the highest order, one that shakes the very foundation of our democratic institution. Ganon katindi mga kababayan ang mga ginawang pagbabanta ni Inday. Sa totoo lang, sa ginawa po ni Inday, sarili man lang niya po ang kanyang sinira. Hindi lang yung kanyang opisina, the office of the Vice President. Sinira niya yung kanyang sarili. Sinira niya ang kanyang buong pamilya. Sinira niya yung kanyang future sa politika. Tinuldukan na niya ang kanyang political career. Ang unang inassassinate niya mga kababayan, yung kanyang sarili. Ang unang niyang pinatay, yung kanyang career sa politika. Ang unang niyang pinatay, yung kanyang future. Kasi sino pa man ang magugusto mga kababayan na ibubuto ang isang tulad ni Inday, ang tulad ni Sara Duterte, na siya mismo naglantad ng kanyang mental condition and criminal tendency. Kaya sabi po ni Gonzales, the Vice President niya as the next in line to the presidency is entrusted with the responsibility of safeguarding the Constitution, not undermining it. Sabi naman po ni Congressman Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe, dapat anyang magsagawa ng exhaustive and impartial investigation to uncover the truth behind the assassination plot against the President. The people anya deserve to know the full extent of this plot, including any potential abuse of power or betrayal of public trust. Ang betrayal of public trust mga kababayan, impeachable offense po siya. Yan po yung iniintay ni Inday. Ang i-impeach siya ng Congress, hinamon niya yung Kongreso na mag-file na anya kayo ng impeachment. Kasi sa tingin po nila, pag may nag-file ng impeachment, ito yung magiging trigger. Yan sa kala nila. Magiging trigger para umalsa ang ating mga mamamayan Pilipino. But with all the displays of arrogance, recklessness, misbehavior, and mental instability mga kababayan ni Inday, iwan ko lang kung dumagdag pa po ang siguro mga 50 katao na nandoon ngayon mga kababayan nagrarally sa harap ng Veterans Memorial Hospital. May mga nagrarally doon na mga vloggers man lang po and few supporters ni Sara Duterte. Malamang sa malamang hindi na yun madagdagan kahit pa mag-file ng impeachment mga kababayan sa Congress. Kasi nagising na bigla, naimasmasan yung ating mga mamamayang Pilipino. Yung iba pa na sumusuporta sa kanya, nangawala na po mga kababayan. Makikita ninyo sa mga reactions sa social media. Ang karamihan po na sumusuporta sa kanya na mga netizens, pag chinek mo po yung account, fake po, mga troll, yung mga nangbaba sa akin po. Pag nagpo-post tayo, kahit nga po yung ating pagkakawang gawa, pag-distribute ng mga ayuda, inaatake pa nila. The same Facebook account mga kababayan. So possibly, mga trolls ito po, makina na lang mga kababayan. Hoping na sa kanilang mga attacks, madi-discourage tayo at ma-influensya tayo mga kababayan ng kanilang mga sinasabi. Malabo po. We are here to support this government, this administration na atin pong kinampanya during the election. Ibinoto natin mga kababayan kasi naniniwala tayo sa agenda ng bagong Pilipinas. At nakikita naman po natin kung gaano kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maibangon ang ating bansa. Kahit nga po tayo sunod-sunod na tinatamaan, kaya tutok na tutok tinatamaan ng mga bagyo. Kaya tutok na tutok yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang trabaho. Hindi man po pinapansin itong mga pagtantrums, pati itong seryosong pagbabanta ni Sara Duterte. Possibly, ang mag-react mga kababayan, ang nauna nang nag-react, yung Palasyo Malacanang through the Presidential Communications Office, si Executive Secretary Lucas Bersamin, yung PNP, yung NBI nag-react na rin po, yung National Security Council, tapos ang latest ngayon si Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Pero yung ating Pangulong Bongbong po, busy lang sa kanyang pagtatrabaho.
Hindi man po pinapansin. Malamang si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos, siyempre, nasaktan uli yun mga kababayan sa mga masasamang pananalita ni Sara Duterte. Tulad ng gustong ipahukay yung bangkay ng kanyang lolo at gustong ini-imagine na pugutan ni Inday yung kanyang tatay. Siyempre yung anak po magre-react. Pero yung ating Pangulong Bongbong mga kababayan, tingin ko malabo na patulan ang napakababa na pamumulitika mga kababayan ni Sara Duterte. Nasabi nga po ng mga analyst at ating mga congressmen, diversionary tactics lang po para ilayo yung issue sa confidential funds na hindi po niya maipaliwanag kung paano niya po ginamit ang milyon-milyon na pondo ng ating mamamayang Filipino. Sabi po ni Dalipe, kailangan niya itong maimbestiga kasi the integrity niya of our democracy demands nothing less. He also stressed the need for swift action to maintain stability in public confidence in government institutions. The Vice President's role niya as a constitutional successor makes this case extraordinarily sensitive. It is essential that we send a clear message that no one, regardless of position niya, is above the law. Tama po. Kasi parang pinaglalaroan na lang po ng mag-amang Duterte, ang mga batas natin po. Hindi po nila siniseryoso. Yung ugaling siga-siga, that they are above the law. Sila yung batas, mga kababayan. At dapat ang lahat ng kanilang ginusto, dapat masunod. Pag hindi, pagbabantaan kanya. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. You just imagine, presidente na po, pinagbantaan pa. How much more yung mga ordinaryong Filipino? You see? Ngayon, sabi naman po ni House Deputy Speaker and Quezon 2nd District Representative David J.G. Suarez, nag-warning siya of the broader implications of such an alleged plot, highlighting the potential risk to the nation. Sabi po ni Suarez, this situation transcends politics. It is about the survival of our democracy, the preservation of public trust, and the safety and stability of our nation. Any individual no matter how high the rank, must be held accountable for actions that threaten the integrity of our government, sabi po ni Suarez. Conspiring with an assassin to target the president is a serious crime. Tingin ko po, madidiretsohan po si Inday dahil sa kanyang sariling kagagawan at hindi makontrol na kanyang emotion at galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos, pati kay Martin Romualdez na dati niyang ka-unity. Dahil sa hindi na pagbigyan yung kanyang gustong mangyari. Una yung appointment as DND Secretary, yun ang talagang gusto niya. Nasabi ko nga mga kababayan, hindi man pwedeng ibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya po, alam ninyo ang affiliation ng pamilya Duterte sa China. Hindi isusugal ang national security mga kababayan in sovereignty ng ating bansa, in independence ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung future ng ating bansa na ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, nasabi sa ating lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo, sa manlulupig hindi ka pasisiil. Hindi yon isusugal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi yan ibinigay. Isa yon sa ikinagalit ni Inday. Then, yung alam na ninyo, yung confidential funds, nang sabi ni Inday, ang ayaw po, ang kontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yung confidential funds niya po, na-discover na punong-puno ng irregularity yung paggastos. Kaya nagwawala ngayon mga kababayan si Inday Sara. Nasabi niya, ginigipit siya, politika. Malinaw po na sila po ang namulitika, yung kanyang tatay at siya mismo mga kababayan. Mula doon sa issue ng tambaluslos, nang i-demote po si GMA for attempting to dethrone, magkodita po kay Martin Romualdez. Pero wala tayong narinig na mga masasamang salita, mga kababayan, galing kay Martin Romualdez. Hanggang last week, nagsabi lang po si Martin nang dapat niya na mag-explika, harapin niya mismo si Sara Duterte sa interview po ng mainstream media. And with that,
biglang nagpatawag ng press con si Inday. Ito na nga po, nagwawala na. At inakusa si Martin na gusto siyang ipapatay. Siya man lang po ang nagsabi niyan. Wala mang ebidensya. Basta nagsabi lang siya na Martin Romualdez anya, once me dead. Yun lang. Kung anong base niya, wala man po siyang sinabi kung ano ang base. At saka sabi nga natin po, wala mang ganyang reputasyon ang Marcos Romualdez. Yung inakusa nga po, yung matandang Marcos na nagmastermind sa pagpatay kay Ninoy Aquino, hindi man po napatunayan. At mismong yung hindi yung assassin, yung sundalo si Sergeant Martinez nagsabi, hindi man si dating Pangulong Marcos ang utak sa assassination ni Ninoy Aquino. You see? So walang ganong reputasyon ang Marcos family. Pero ang Duterte family, mga kababayan, ito na nga po, iniimbestiga sila ng Quadcom sa AGK, pati ng International Criminal Court. At si Digong mismo sa Senate hearing po, inamin niya yung kill. Si Bato po, sinabihan si Bato, kilaglag pati si Bato po. Yan nga si Bato, dit squad yan. Nagmalaki pa po si Digong sa Senate hearing, pati doon sa Congress, sa Quadcom. So sabi po ni Suarez, any individual anya, no matter how high the rank, must be held accountable for actions that threaten the integrity of our government. Conspiring anya with an assassin to target the president is a serious crime. So sabi po ng mga House leaders na yung Congress is prepared to work with law enforcement agencies to ensure full transparency in addressing the assassination plot against the President. Should evidence point to the Vice President's culpability anya, the leaders assure the public that the House would fulfill its constitutional mandate to uphold accountability in justice. So, reading between the lines, mga kababayan, parang handa na yung Congress na isulong po ang impeachment para tanggalin si Inday bilang Vice Presidente at mawala yung threat sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya maging successor po. Kasi nga po, Vice Presidente siya, di ba? Pag may nangyari sa ating Presidente, siya yung uupo. So kailangang tanggalin. Kasi yung Vice Presidente mismo ang nagbabanta na ipapatay yung ating Pangulo. Siya yung legal successor. Yan po yung aking reading. Sa statement na to, may mandato po yung Congress. At yung impeachment, mga kababayan, nagsisimula yan sa Kongreso. Ang trial sa Senado. Kailangan problema, yung Senado, hindi tayo masyado sigurado that we can get the numbers. Kaya siguro pinag-aaralang mabuti ng ating mga congressmen kung ano yung dapat gawin. Pero yan ang sabi rito. The House would fulfill its constitutional mandate to uphold accountability in justice. So kung hindi impeachment po, baka filean po ng criminal offense sa korte siya, mga kababayan, papanagutin. At yung kasong plunder, isa pa yun in relation po sa issue ng confidential funds. Kaya po yung ating PNP, yung NBI po, binalidate na, especially the NBI, binalidate na po yung video ng Zoom press con ni Inday kung saan nagbanta siya to kill the President, the First Lady at si Martin Romualdez. Ang sabi ng NBI po, authentic. Yung PNP po, magsisimula na rin po ng pag-imbestiga, sabi ni General Marbil. So baka magsimula na po ng case build-up laban po sa Vice Presidente. Kasi sa tingin po nila, hindi dapat ito po palampasin. Tama po sila. So sabi ng ating mga congressmen, we owe it to the Filipino people to ensure that the truth comes out and the rule of law prevails, sabi po ni Gonzales. This is not just about justice, Anya. It is about defending the very soul of our democracy. Ayan o. Sabi ni Dong Gonzales, the gravity of these statements cannot be overstated. A kill order on the President is not only a heinous crime, but also a betrayal of the highest order, one that shakes the very foundation of our democratic institutions. Sabi ni J.J. Suarez, conspiring with an assassin niya to target the President is a serious crime. Ngayon, si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, maaari niya siyang haina ng impeachment case
dahil sa betrayal of public trust. Dahil sa isang public official dapat ay maninilbihan ito ng tapat sa taong bayan. Itong binanggit niya na mga planong pagpatay sa presidente ay nagpapakita lamang na mayroong matinding problema ang kanyang kaisipan. Siya ay mentally incapacitated niya. Incapacitated. So dapat niya siya na ma-impeach for mental incapacity, sabi po ni Gadon. In a video statement, kanina mga kababayan, Gadon criticized Duterte for a refusal to fully explain the alleged misuse of hundreds of millions of pesos in confidential funds uncovered during the congressional investigation. So sabi po niya, sa mga nangyayari ngayon ay maaari nang tanggalin ng Kongreso si BP Sara sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente sapagkat yung kanyang pagtutol o hindi pagpapaliwanag ng gusto tungkol doon sa kanyang confidential funds na daan-daang milyon na ginamit niya ng hindi tama. He stressed that confidential funds are public resources anya and that public officials are obligated to serve faithfully. Maari na siyang haina ng impeachment case dahil sa betrayal of public trust dahil sa isang public official dapat manilbihan ito ng tapat sa taong bayan. Gadon also accused Duterte of being unfit to fulfill her constitutional duties which include assisting the President and referred to her recent statement threatening the President Ferdinand Marcos Jr. as evidence to severe mental health issues. Ang duties ng Vice President is to assist the President. Paano siyang makakapag-assist? Pinagpaplanuhan niyang patayin ang Presidente. Ito ay nagpapakita lamang na mayroong matinding problema ang kanyang kaisipan. Gadon claimed, calling her mentally incapacitated. He urged Congress to act swiftly, warning that the situation has already caused confusion and concern among the public. Tama po mga kababayan ang sinabi ni Larry Gadon. Sabi ko nga mga kababayan, dapat gawin na ito agad-agad ng ating gobyerno, ng Congress, ng DOJ, magtulong-tulong na ng PNP, ng NBI, before pa mga kababayan na makapanakit si Inday. Kailangan matanggal siya para hindi siya maging threat to the President. Na pag may nangyari sa ating Pangulo, siya yung successor. At para ma-disarm mga kababayan siya kasi may display nga po ng mental insanity. At para mga kababayan, yung kanyang mga security napakarami, baka magamit pa, magkabakbakan with our government forces. So gobyerno na, laban sa sundalo, Presidential Security Group laban sa Presidential Security Group ang mangyayari niyan. Di ba ka hindik-hindik po? So importante na mapag-isipan ng maayos ito ng ating mga authorities. I-disarm dapat at si Inday po sa ilalim sa rehabilitation kasi hindi na po normal ang kanyang mga galaw. Nag-react na rin si dating Senador Laila de Lima. Sabi dito, former Senator Laila de Lima on Vice President Sara Duterte's threat to President Ferdinand Marcos Jr. Sobra na yun. Talagang disrespectful and even can be pwedeng may criminal charge against her sa ating revised penal code or any special law. Threatening niya a sitting president is a serious matter. Hindi lang yan grave threat. Pwede ring inciting to sedition. Pwede ring illegal utterances. Isabi nga po ng mga political experts and observers, kung mag-bump joke ka lang anya sa eroplano, kulong ka, ito pa, na open threat of killing the President, the First Lady, at Speaker of the House. So napakaseryoso mga kababayan ang ginawa ni Inday, ni Sara Duterte. O ngayon, sabi dito sa balita, sa interview kay Inday mga kababayan, na slip of the tongue si Inday, nadula sa kanyang pananalita, hinting na si Attorney Harry Roque po, dahil sa kanyang kinakaharap na mga problema, na wanted din ng Congress at may kaso na po, tumakas na palabas ng bansa. Ayan sabi dito sa balita ng Inquirer, Harry Roque left Philippines
VP Sara Duterte's video drops hint. Ganon din dito sa report ng Impact Leadership. Umalis na lang. Sabi po ni Inday, Vice President Sara Duterte appeared to make an offhand remark about former presidential spokesperson Harry Roque, now considered a fugitive, during a press conference kaninang umaga o kahapon ng umaga. Sabi ni Sara Duterte, look at Secretary Harry Roque, ayaw umalis noon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwan, pero look at him, umalis na lang. Sabi po ni Sara Duterte, hinting at Roque's departure. Nadulas sa pananalita, so malamang nasa ibang bansa na po si Harry Roque, baka sa Beijing, China, kasi doon yun pabalik-balik po. At hindi siya doon pababayaan ni Xi Jinping. Barkada si Xi Jinping ni Digong. Kung sa Amerika siya tulad ni Roy Nagarma, baka hulihin siya doon at ibalik dito sa Pilipinas. Yan sabi ni Sara Duterte, umalis na lang niya. So malamang sa malamang, nasa ibang bansa na po si Harry Roque at lifetime na siya na magtatago at maghihintay siya kung si Inday ay makaupo bilang Pangulo. Kasi they are hoping, mga kababayan, yung mga supporters ni Inday na yung ating Pangulong Bongbong Marcos mapapatalsik sa pamamagitan ng people power. Pero si Inday, ang intensyon, ipapatay yung ating Pangulo. Yan ang sabi niya po. Or kung manalo pa si Inday sa 2028, baka bumalik si Harry Roque. Kaya lang, palabo ng palabo, mga kababayan. Sa tingin ko po, totally destroyed na ang pagkatao, political career ni Sara Duterte. Ang sumira sa kanyang pagkatao, political career, future niya, siya man lang po. O ngayon, si Inday nag-live na naman po. Ito po siya, mga kababayan. Biglang nag-live na naman si Inday. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Yan may pa-wave-wave pa siya. Ito yung page niya sa Facebook, mga kababayan. Inday Sara Duterte. Opo. Yes. Yan Sa aking mga kababayan na nandyan po sa Veteran Center sa Quezon City at nandito po online, sa social media. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan, na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali
kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Para may binabasang script si Inday. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise Damage control ito na po. magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Pero dapat tingin ko ay lalo siyang tinutupad madadamage, yun. madidiin ito. Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Baligtad po, paano ang kapayapaan na nagkontrata ka na ng isang assassin para ipapatay yung Pangulo, si First Lady Lisa Marcos at si Martin Romualdez, at sabi mo, nang tinanong mo, ang sagot ng assassin, yes. So this is a damage control, mga kababayan. Siguro, nahimasmasa na si Inday. Pero, sabi nga, mga kababayan, the damage has been done. Recorded lahat at sinabi pa, no joke, no joke, yung kanyang banta. Nag-backtrack siya kanina po sa unang interview sa kanya. Siguro, mga kababayan, nagmanawagan siya sa Armed Forces, walang reaction, kundi yung reaction po ni General Browner na yung ating mga sundalo is committed to strictly observe the chain of command. Ibig sabihin, ang chain of command, yung commander-in-chief. Kaya biglang nag-backtrack si Inday. O ngayon, damage control siya sa kanyang mga statement. Ituloy natin ang kanyang sinasabi, mga kababayan, pinaka-latest ito. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin
na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Parang madali na naman pong magliyab. Tumataas na yung boses po. Ituloy natin. Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ano na, Inday? Naghang? Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yun. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao.
sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. O ito yung tipon-tipo na mini-mini Inday, mga kababayan, coverage ng SMNI. Yan lang po ang nagtitipon-tipon sa labas ng Veterans Memorial Hospital. Yan ang kanilang mga speaker, yung mga leader ng Maisog. Yan si Cathy Binag. Ayan yung pag-message niya, mga kababayan. Yan ina-address po. Yan man lang po. Madaling sabi, walang crowd. Iniwan na, mga kababayan, si Sara Duterte ng 32 million na bumoto sa kanya. Sino pa man ang magugusto sa ganyang uri ng leader?